Mahigit 50 gasolinahan ang pinagpapaliwanag ng DOE dahil nauna nang nagtaas presyo ng produktong petrolyo. At ilang gasolinahan naman ang naubusan na ng supply bago pa man ang itinakdang malakihang taas presyo. Saksi si Ian Cruz. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, pila ang mga sasakyan na naghahabol para magpakarga ng langis. Sa gasolinahang ito sa Quezon City, umabot na sa labas ng kalsada ang pila ng mga sasakyan. Marami naghahabol dahil simula na bukas ang big-time oil price hike dulot ng gulo sa Middle East. Depende sa oil company, 17 pesos and 50 centavos hanggang 24 pesos and 25 centavos ang kabuang itataas ng kada litro ng diesel. 7 hanggang 13 pesos para sa gasolina at 32 hanggang 38 pesos and 50 centavos ang sa kerosene o gaas. Base sa pagsusuri ng GMA News Research sa datos mula sa DOE at mga oil company, mas mataas na ito kumpara sa oil price hike noong March 2022 kung kailan naitala ang highest OPH na isang bagsak. Pero hindi isang bagsak ang gagawin ngayon. Voluntaryo itong uutayin ng mga oil company ngayong buong linggo. Para pa konti-konti lang, para maplano natin na maayos kung kailan tayo magpapagas. The rest, I'm inviting them all to also participate in this staggering of prices. Bukas pa dapat ang malakihang dagdag presyo, pero may mga nagmahal na. Kaya pinagpapaliwanag sila ng Energy Department. Kanina, pinuntahan ng DOE ang isang gasolinahan sa Pasig na Sabado pa lang ay itinaas na sa 79 pesos ang litro ng diesel mula sa halos 52 pesos. Tumanggi magbigay ng pahayag ang manager ng gasolinahan. Sinilbihan din ng SCO ang gasolinahang ito sa Fairview, Quezon City dahil umakyat sa 71 pesos ang litro ng diesel noong Sabado. Bali, nung araw pong yun, mataas po yung kuha ng amo namin po eh. Pero yung pagtaas po niyan, hindi po namin alam, yung inuutosan lang po kami nung amo namin. Gayon din ang gasolinahang ito sa North Fairview, Quezon City na Sabado pa pumalo sa 72 pesos ang litro ng diesel. Tumanggi magbigay ng pahayag ang manager nito. 55 gasolinahan ang inisyuhan ng parehong order para ipaliwanag kung bakit di dapat kansilahin ang kanilang Certificate of Compliance. Pag hindi po sila or hindi na kontento ang Department of Energy sa kanilang mga reasons, magbibigay po tayo ng administrative na mga kaso kasama or hiwalay pa po dyan yung pwedeng ibigay na criminal case. Kasi kapag po napakita rito na sila po ay may mga fraudulent acts, maaari po silang makansela ng permit sa kanilang mga transaksyon. Ang ibang gasolinahan naman, naubusan na raw ng supply, partikular ang diesel. Marami pong nagpapakarga po. Mga trucks, mga PUV, mga jeep. Sa iba na lang po kami, kung maghanap lang po ng medyo mababa po. Malaking kawalan po talaga yan, ang pagwalang diesel. Okay lang naman yan, pero ang masama is may mga nagho-hoard or may ibang gasolinahan na naghihintay ng akyat at ayaw magbenta. So yun po yung mga kakasuhan po natin at ipapasara po ng DOE. Pagtitiyak ni Energy Secretary Sharon Garin, may supply ng langis sa bansa hanggang sa katapusan ng Abril. We have enough supply until the end of April. Ang usual kasi na deliveries, ang capacity lang ng ating mga oil companies is around mga 15 days or more. Yun yung nung storage nila kasi hindi naman ganun kalaki na they can store about up to 200 days eh. So may required sila na 15 days pero ang capacity nila siguro 40, ano? And that's the only, so they have to replenish every 40 days, let's say. So we have more than enough time to order the next batch. Pero ang tanong ng marami, kung may imbak pa ng langis, bakit nga ba nagmamahal na ang presyo? It's the replacement cost. It's not when nila kinuha, when nila binili, or when nila na-receive, kundi kung ano magkano na yung replacement. Imagine now, if we still stay with the price 2 weeks ago, wala silang pera pang bilhin ng bagong stock.
Ayon sa DOE, madaragdagan pa ang supply ng produktong petrolyo. Mainam daw ito, sabi ng isang ekonomista, lalo't hindi alam kung hanggang kailan ang kaguluhan sa Middle East. Well, that's good, but ang safe talaga sana is 90 days as a rule. General rule sana, no? A country must have at least 90 days worth of oil reserves sana. There's a lot of uncertainty here. And yung uncertainty na yan, has to do with how long mangyayari itong kaguluhan to. Pero babala ni Professor Peña Reyes, hindi lang ang presyo ng gasolina ang tataas dahil meron itong epekto sa presyo ng mga bilihin gaya ng transportasyon, pagkain at iba pa. Sana daw huwag itong mauwi sa stagflation o pinaghalong epekto ng stagnation at inflation o yung mabagal na paglago ng ekonomiya na sinabayan pa ng mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at mga serbisyo. Kaya kailangan raw balansehin ng gobyerno ang pag-agapay sa krisis sa petrolyo habang tinitiyak na hindi nalulugmok ang mga nangangailangan, tulad ng hindi muna pagtataas ng interest rates at pagbibigay ayuda sa mga sektor na lubos na nangangailangan nito. Temporary targeted relief for the affected sectors, no? So transport vouchers sa mga PUB driver, targeted cash transfers for the poorest households. Ayaw natin mangyari, no, na mag-ease up pa tayo, pwedeng maging inflation lang yan. But if we tighten too much, that could also choke economic growth. So it's a delicate balancing act. Ayaw natin mangyari, no, na mag-ease up pa tayo, pwedeng maging inflation lang yan. But if we tighten too much, that could also choke economic growth. So it's a delicate balancing act. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.